Ang huling hinga ni Clara. Ang pagbigti, si Clara ay isang dalagang taglay, ang ganda at kabaitan, mistisahin, mahinhin at laging may ngiti sa labi. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha ay ang puso ng isang babaeng niloko, ginamit at iniwan. Minahal niya si Jared, isang lalaking makinis ang pananalita, ngunit sadyang mapanlin lang. Nang mabuntis si Clara, pinangakuan siya nitong pakakasalan, ngunit sa huli iniwan siyang nag-iisa sa harap ng altar, buntis, durog at nilamon ng kahihiyan. Hindi kinaya ni Clara ang pagkalugmok. Sa silid ng lumang bahay nila sa Barrio San Martin, sa mismong poste ng hagdanan, nagbigti siya sa pamamagitan ng kanyang pulang laso. Nang matagpuan ang kanyang katawan, nakasulat sa papel na madugo, "Lahat kayong manloloko, daranas ng bigti, tulad ng ginawa ninyo sa puso ko." Ang simula ng lagim lumipas ang mga taon na ipamana ang bahay sa isang kamag-anak, ngunit kalaunan ay iniwan na ito ng tuluyan matapos magkasunod-sunod ang pagkamatay ng mga nangupahan, pawang mga kalalakihang kilala sa pagiging babaero o manloloko. Ayon sa mga ulat, nakikita raw ang isang babae sa pula, lumulutang, umiiyak, minsan ay tumatawa, minsan ay bumubulong. "Tara, mahalin mo ako." Sabay mahigpit na yakap na tila sinasakal. Ang mga lalaking biktima ay laging namamatay sa pagkakasakal gamit ang pulang tela. Wala ni isang babae o bata ang ginagambala. Tanging kalalakihang may kasaysayan ng panloloko sa babae. Ang pagdating ni Elias hanggang isang araw, lumipat si Elias, isang guro sa kolehiyo, tahimik, may paninindigan at kilala sa pagiging makatao. Hindi siya naniniwala sa kababalaghan. Inalok siya ng murang renta sa lumang bahay at agad niyang tinanggap ito. Noong unang gabi pa lang, naramdaman na niyang may malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang batok. Sa salamin may aninong pulang damit na dumadaan. Sa kanyang panaginip nakita niya ang isang babaeng nakabitin sa kisame, umiiyak at binubulong. "Saktan mo ako, iiwan mo rin ako, hindi ba?" Katulad nila. Ngunit sa halip na matakot, kinausap ni Elias ang nilalang. "Hindi ako ang kaaway mo, hindi kita sasaktan." Ang pagkakaiba kinabukasan, nilinaw ni Elias ang kwento ni Clara. Binasa niya ang mga lumang diary, nalaman ang sakit na dinanas nito at sa kanyang dasal, hiningi ang kapatawaran para sa kalalakihang nanakit sa kanya. Gabi-gabi, sinisindihan niya ang kandila sa ilalim ng hagdanan at pinabasa ng tula para kay Clara. Isang gabi, muling nagpakita ang multo, ngunit hindi siya galit. "Bakit di mo ako tinatakbuhan?" tanong nito. "Dahil hindi ka halimaw, isa kang taong nasaktan ng labis, pero kailangan mo ng matahimik." Ipinakita ni Elias ang larawan ng anak ni Jared, ang lalaking iniwan si Clara, isang batang babae na ngayoy lumalaki at naghahanap ng sagot kung sino si Clara. Isinama niya ang bata at nang makita ito ng espiritu, tumahimik ang paligid. Ang pagpapaalam. Sa huling gabi habang maulan, nakita ni Elias ang aninong lumulutang sa hagdanan. Hindi na nakaitim o pula, kundi puti na ang damit. Tila dalisay at payapa. "Salamat. Dahil sa iyo, nakita ko pa ring may mabuti. Tanggap ko na." Mula noon, wala nang naperhuwisyong lalaki sa bahay. Ang malamig na hangin ay napalitan ng bango ng sampagita. Ang dating madilim na silid ay naging tahanan ng kaalaman. Ginawang silid aklatan ni Elias, alay sa mga babaeng nawalan ng tinig tulad ni Clara. Epilogo. Hanggang ngayon, sa tuwing sumisilip ang sinag ng buwan sa hagdanan, may bahagyang liwanag sa poste kung saan siya minsang nagbigti. Ngunit wala ng galit, tanging katahimikan at paalala. Ang pusong sinira ng panloloko ay hindi laruan ng tadhana. Ngunit kahit ang pinakamasakit na sugat ay maaari ring maghilom kung bibigyan ng pag-unawa.